Yung po sigurong iba, marahil po baka kung nakita ko, baka po ako ipagtawanan. Pero sa sarili ko lang po, hindi ko po kayang gawin yun ng mga naganap sa akin. Nung pumunta kami po dito, yung misis ko, hindi po niya makuha na maidala ako dito at nahihiya po doon sa mga pinaggagawa ko. Dahil po wala po ako sa sarili ko. Tunay pong buhay ang Panginoon at ako po'y nakatayo pa rito hanggang sa ngayon, napakarami pong pagsubok. Maging sa mga kapatid ko po, dumating yung mga pagsubok sa akin. Kaya po ang sinasabi ko lang na mga nakatulong sa akin, yung mga kamag-anak ko lang po. Ako man po kasi hindi ko maunawaan yung nangyayari sa buhay ko, kung ano yung mga dumating sa buhay ko hanggang sa ngayon po, napakarami pong pagsubok na dumarating. Pero hindi po ako pinababayaan ng Panginoon Diyos. Ganun din po sana tayong lahat na sana po magtiwala po tayong lahat dito po sa gawain sa dambana. Noong pong June 26 po na yun, halos ako po nung makarating din dito, halos hindi ko po nakikita itong dambana. Tinatanong po nila kung ano po ang nangyayari sa akin. Yung pong isip ko, nakikita ko lang po sa kaisipan ko, pero hindi ko po alam yung nangyayari sa akin. Yung misis ko, nung pumupunta nga po kami dito, hanggang sa nahihiya po sa pinaggagawa ko, tunay pong buhay ang Panginoon. Ang sinasabi po nila, hindi ko rin po maintindihan. Hindi po ako marunong magsalita kasi, kaya kung maaari lang po sana, talagang hindi pa po ako handang magkuhan ngayon. Kaya lang po, talagang ang Panginoon po ang gustong magpasabi sa akin ito. Sana po doon sa mga katulad kong mga inabutan ng ganito, huwag niyo pong pagtawanan yung mga kamukha namin sa nangyayari po sa amin. Napakahirap po talaga para sa amin. Pasensya na po, saka na lang po. Salamat kapatid, katotohanan po. Kung ganang sarili niya, hindi niya po kayang gawin yun at hindi niya magagawa. Maliban na nga lamang po kung nasisiraan siya ng bait. Subalit napakapalad mo kapatid, sapagkat tunay na nadama mo ang banal na espiritu. At marahil naman walang magtatawa sa iyo dito dahil mga bukas naman sila at batid ko naman ng iba rito ay nakakadama rin ng ganito. Parang naalala ko po nung una rin ako, ganyan-ganyan din po ako. Hindi po mapigilan sapagkat damang-dama mo at naririnig mo ang bulong niya. Basta po wala naman tayong ginagawang masama sa ating kapwa, hindi naman tayo nakakapanakit, hindi po kahiya-hiya ito. Mapalad nga po tayo na nakadadama, hindi po ba? Ang susunod pong magbabahagi ay mula naman sa paligi. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa ating kapatid na si John Rio Manyo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po naalala niyo ako nung nag-share po ako noon, nung ewan ko po kung basta matagal na po yon, a month ago na po. Sinabi ko nahihiya ako, pero ngayon sa sarili ko, tinanong ko sa sarili ko, bakit ako mahihiya kung totoong nabuksan na ako? Yun po. Kung katotohanan lang naman po yung sasabihin ko at alam ko po na nasa Diyos po ako. Dahil proud po ako na sabihin na malaki na ang pinagbago ko. Ako po yung dating tao, masishare ko po yung, siguro, hindi, dali lang po. Yung po sigurong tema ng isishare ko ngayon lahat ng tao ay may karapatang magbago, basta kapiling ang Diyos. Yun po yung tema ng masishare ko ngayon. Sisimulan ko po sa buhay ko. Siguro po, proud ako na sabihin ko dati yung buhay ko na mapagmataas. Ako po yung taong hindi mo matatapakan. Hindi po ako papayag na tapakan ako ninuman. Wala akong pakialam kung may sagasaan po akong tao. Ganun po ako kasama para sa akin. Tapos po, ako po yung tao na gusto ko lahat ng gusto ko makuha ko. Yun po. Matapang ako, namamahiya ako, lahat po ng kasamaan ng isang kabataang tulad ko. Naranasan ko po. Pero po ngayon, dahil nakasilay po ako sa pamamagitan po ng dambanang ito at sa pamamagitan ng pagtawag ng Divine Mercy, sa pamamagitan po ni Apong Conching. Proud na proud po ako na nagbago ako ng dahil sa kanila. Ngayon po, nakatayo po ako ngayon sa harap ninyo upang ipagmalaki yon. Hindi po ako nahihiya kasi po kasinungalingan yung sinasabi ko. Bakit? May mapapala po ba ako kung magsisinungaling ako, di ba? Marami pong taong nabubuhay sa kasinungalingan. Yun po yung para sa akin. Ngayon naman po, di ko po alam kung matatawag bang debate yung conversation po nung classmate ko tsaka ako last day lang po, last Thursday po, about Ma'am Chico. Nagpaalam po ako sa kanya nung Wednesday dahil po, syempre, kasama po siya sa sharing ko. Ano po, syempre ako po yung taong talagang nabuksan na dahil po sa Divine Mercy, tsaka po sa tulong din po ni Apong Conching. Kaya po, kaya ko nang ipagtanggol yung taong kahit hindi naman malapit sa akin, pero alam kong nagbago na, kaya po kaya ko siyang ipagtanggol sa lahat ng tao. Nag-aaral po ako sa St. Mary's College of Baliwag, na dati pong pinagtatrabahuhan ni Ma'am Chico. Siguro po, ma'am, wag naman po kayo ma-offend sa sasabihin ko. Kasi sasabihin ko lang po kung ano yung totoo talaga dati. Kasi po ngayon, nagbago na kayo. Kasi po dati, ma'am, wag kayo nagalit ka. Kasi po dati, si Ma'am Chico po, siguro po talaga nasabi niya na sa inyo, na-share niya na po sa inyo na para sa akin, si Ma'am Chico, kasi syempre student po ako doon, isa po ako sa mga napahiya niya. Si Ma'am Chico po yung tipo ng tao na kapag binati mo, tataasan ka pa ng kilay. Ganyan po siya. Sopistigadang masungit. Yun po ang tawag sa kanya. Yun po ang buhay po ni Ma'am Chico sa St. Mary's. Kaya nga po, sabi po nung kaklase ko na yon, sabi nung kapitbahay namin, si Ma'am Chico daw gumaganong-ganon na ngayon. Ano ka kung gumaganong-ganon? Ano pa? Parang pusa daw, yung pong gumaganon. Sabi ko sa kanya, hindi. Sabi ko, hindi yun ang meaning nun. Ang meaning nun, nagpupuri siya sa Panginoon dahil naganap na nabuksan na siya. Yun po ang sabi ko sa kanila. Talaga, hindi po sila makapaniwala dahil daw po talagang masama at sagad daw po sa buto yung, yung sama ng ugali ni Ma'am Chico. Yun po ang sabi nila. Kasi po, yung pong classmate ko na yun, ano po siya, na-drop na po siya. Ngayon pong college, na-drop po siya, nagbalik lang. Tapos na-share niya lang po yung, kasi nalaman niya tiga Pampanga ako, tiga dito po ako, na-share niya lang po yung tungkol po kay Ma'am Chico na isa rin po siya sa pinahiya po ni Ma'am. Yun po, kaya po parang medyo matindi talaga yung galit ni Ma'am nung pong taklase ko na yun kay Ma'am. Pero sabi ko po sa kanya, ngayon, ako din nga napahiya ako ni Ma'am. Pero isa lang masasabi ko, nanibago ako sa kanya nung una. Pero ngayon hindi na kasi nabuksan na rin ako. Napatunayan ko na totoo pala yung ginagawa ni Ma'am na syempre, di ba kapag teacher ka, matalino ka, kaya mong magpanggap. Di ba may mga ganun pong tao na nabubuhay nga sa kasinungalingan. Feeling po nila nagbago na sila pero hindi naman.